Budget at gastos reveal para sa ating project mini camper van. At eto nga pala yung ating unit. This is a Suzuki minivan DA64V 4x2 automatic non-turbo. Karaang video natin guys nabanggit ko na inireveal natin yung ating initial contract price para sa ating project mini camper van. At syempre bago natin simulan itong video na to ay maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa ating channel. At syempre guys kung bago ka pa lang, huwag kalimutan mag-like, comment at subscribe sa ating channel. Ito kasi yung tanong lagi Lagalag Squad, no? Magkano nga ba ang magagastos natin para sa pagpapagawa ng ating minivan? So, maraming ang klase ng minivan guys na available, no, na usually ina-assemble dito sa Pilipinas. At dito sa video na to Lagalag Squad, i-discuss natin kung ano-ano yung mga pina-upgrade natin sa ating builder, kung bakit umabot tayo sa ganoong presyo, at the same time ano-ano pa yung mga personal na inilagay natin para sa ating mini camper van. So sa initial contract price natin kay Sir Dodong Laagan, no, ang ating pina-quote ay 235,000 pesos. Ang mga kasama doon, meron tayong front and rear steel bumper. Kasama na din doon ang roof rack carrier, custom ladder, Android stereo head unit with backing camera. Kasama din doon yung dashcam. Lagalag Squad, habang tumatagal at papalapit ang ating pagtapos sa ating build, meron tayo mga naiisipang idagdag. Wala na natin isa-isahin at i-detalye kung ano yung mga pina-upgrade pa natin kay Sir Dodong Laagan. So una, nagpakabit tayo ng LED fog lamps. Yan. So ang presyo niyan ay 4,000 pesos. At dahil stock steel rim lang yung nakalagay sa ating DA64V, nag-upgrade na rin tayo ng 13-inch mag wheels with brand new tires. Ang presyo, kasama yung gulong at yung ating mag wheels, ay 15,000 pesos. At syempre Lagalag Squad para mas maganda ang tindigan ng ating project mini camper van, papansin nyo, napakataas yung kanyang clearance. Yan, between 2 to 3 inches. So nagpa-lift up din tayo. Ang presyo nito ay 15,000 pesos. Pansin nyo, meron kayo nakikitang itim na ganyan, no? Ang tawag dyan ay fender flare. Yan yung isa sa mga last na pinakabit ko kasi nung sinend sa akin yung actual na unit, feeling ko may kulang pa. So itong fender flare sa buong 4 na side, ang halaga nito ay 5,000 pesos. At yan yung total na nagastos natin from our builder na si Sir Dodong Laagan mula sa Davao. Siyempre pagkatapos at pagdating ng ating unit dito sa Luzon, hindi natatapos yung ating upgrade. So tayo na yung mga nagkabit dito sa mga upgrades na inilagay natin. So iisa-isahin din natin yan. Unang upgrade natin guys ay nagpalit na tayo from halogen, nagpalit na tayo ng LED light. From Lazada, ito ay nagkakahalaga ng 800 pesos. Upgrade natin guys, nagpakabit tayo ng Showwolf aux light. Actually, ito yung aux light na nakalagay din sa aking motorsiklo. Pero ang maganda kasi dito guys, no, match siya para sa ating project mini camper van. So meron siyang high and low, tapos meron din siyang yellow, white, tapos may mga modes din siya like blinker modes, emergency modes. So ang presyo naman nito ay 4,500 pesos. Pero maganda dito guys, no need na mag-rewiring dahil may sarili siyang harness. Tapos yung kanyang remote ay Bluetooth. Pakita ko sa inyo sa loob. Ito yung kanyang remote guys, no, Bluetooth na siya, wireless. So yan, i-install mo na lang, ididikit mo na lang. So nandito yung kanyang high and low, tapos yung kanyang
modes, no? Yung mga blinker modes, yan, nandito. So, ayan guys, ay 4,500 pesos. Pero kung gusto nyo mag-order guys, no, message lang kayo sa akin. At para ma-make sure na original yung Oxlite na nabili ninyo. Yan, Showwolf Oxlite 4,500. So, para makabit natin itong ating Showwolf Oxlite, no, kailangan din natin ng bracket. So, ayan siya. Sa online din nang natin nabili, ang presyo nito guys, isang pares ay 200 pesos. Yan, para may pag-hook yung ating Oxlite. Ang una kasi nating plano, nilagay natin siya dito sa ating plate holder. So, ang presyo naman nito ay 250 pesos. So una, itong Oxlite na to, dito siya nakalagay, no? Ang problema kasi, habang umaandar, gumagalaw yung itong plate holder. So bumili na tayo ng bracket para sa ating Oxlite. Yan. Ito yung isa sa mga dapat nyong ilalagay sa ating minivan, no? Ang tawag dito ay digital temperature gauge with OBD scanner. So ako na rin yung nagkabit niyan guys. Ang presyo nito ay 2,000 pesos. Guys, nagpakabit na rin tayo dito ng steering wheel cover. Nabili lang din natin to online, no? Ang presyo nito ay 200 pesos. Tapos, upgrade din tayo ng busina. Ang busina natin ay blow punk. So, nito ay 850 pesos. So, parinig ko sa inyo. Diba? Mas maganda yung busina natin. Or naglagay din tayo ng blind spot small round side mirror. Ang presyo nito guys online ay 35 pesos. So napakalaking tulong, kita nyo naman, oh. Ayan, oh, di ba? Nakikita niyo yung mga blind spots sa ilalim tsaka sa gilid. Ayan, 35 pesos lang yan. Dito naman sa taas, makikita nyo guys, meron tayo ditong cellphone holder. Ayan, dito siya nakalagay sa taas. Ang presyo nito ay 100 pesos. Para makumpleto ang ating camper van setup, nagkabit na rin tayo dito guys ng owning. Ang presyo nito guys ay 5,500 pesos. So yan, nakakabit na siya dito. Disclaimer lang guys ha, hindi pa kasama dito yung mga labor kasi medyo nakalimutan ko na. So magdedepende kasi yung labor kung saang lugar kayo nagpagawa. So sa atin, hindi na natin siya isinama dito sa ating computation. Ina-isa-isa lang natin kung ano yung mga upgrades na inilagay natin para sa ating van. Guys, next na upgrade natin, actually wala namang problema yung baterya ng ating sasakyan. So nakasanayan ko lang kasi yung ganoong klase ng baterya. Yung gamit nating battery ay Amaron. So NS40 yung size ng ating minivan, ang presyo nun ay 3,200 pesos. Ito yung problema sa minivan eh. Alam mo, imbes na makatipid ka, mas lalo kang napapagastos, kaka-upgrade din nyo. So, kayo ba guys, sa mga may-ari ng minivan dyan, ano ba yung mga in-upgrade din nyo sa inyong minivan? Comment down below. At syempre guys, sa mga nanonood po sa atin, let me know down in the comment section kung taga saan kayo. Comment nga po kayo kung taga saan kayo para alam ko kung saan nakaabot itong ating video. At yan yung ating gastos at upgrade reveal para sa ating project mini camper van. So sa tingin nyo ba guys, no, ano masasabi nyo sa ating setup? Pasok ba sa panlasa ninyo? Or kung meron kayo mga i-upgrade, sabihin nyo nga sa akin, mag-comment nga kayo, ano pa sa tingin nyo yung kulang sa ating project mini camper van? Let me know down in the comment section para sa susunod na video natin, another gastos reveal na naman. At dyan muna nagtatapos yung ating gastos reveal dahil alam ko na sa mga susunod na araw ay meron na naman tayong ina-upgrade, no? Hindi naman natin to talaga may iwasan, no, na magdagdag or mag-upgrade ng mga gamit para sa ating project mini camper van. Ito kasi maganda sa minivan eh.
pwede mo siyang bihisan sa kahit anong gusto mo. Pwede gawin mong sporty, pwedeng gawin mong utility vehicle, pwede mo rin siyang gawing camper van, pang pamilya, pang sundo, pang negosyo, no? Depende na lang sa inyo kung ano yung gusto nyong magiging itsura, or magdedepende na lang talaga sa inyo kung ano yung magiging gusto nyong itsura sa inyong minivan. Sa akin, gusto ko siyang gawin na camper van setup. Yung tipong pwede mo siyang pang sundo, pwede mo rin siyang gamitin pang araw-araw, at the same time, pwede mo rin siyang gamitin kapag mga nag-outing or nagka-camping. So, yun lang muna guys ha. Kung may mga katanungan kayo, let me know down in the comment section. At suggest nga kayo ng susunod nating video para sa ating Project Mini Camper Van. Maraming salamat sa mga patuloy na nanonood ng ating minivan vlog episodes, at shoutout po sa lahat ng mga minivan owners all over the Philippines, at syempre sa mga nagbabalak na magkaroon ng minivan. Shoutout po sa inyo sooner or later, no? Sana magkita-kita po tayo. And that ends our video, and as always, I'll see you on the next vlog. Mars Galag. Ciao!